May dahilan kung bakit tinatawag na Killer Mountain ang Nanga Parbat sa Pakistan. Mula sa mga deliryo dulot ng altitude sickness, matitinding pagsagip at nakakagulat na masaker, ito ang ilan sa pinakamasasamang pagkamatay sa Killer Mountain. 64 ang namatay habang umaakyat sa tuktok ng Nanga Parbat. Ito ay mula sa 2,000 at 87 pagtatangkang marating ang tuktok. Ibig sabihin, 22% ng mga umaakyat sa Nanga Parbat ay namamatay at karamihan ay naiiwan sa bundok habang buhay. Para sa paghahambing, 4% lang ng aakyat sa bundok Everest ang namamatay. Ang Nanga Parbat ang ikasiyam na pinakamataas na bundok sa mundo. Ang matatarik na dalisdis, mahirap na lupain, at Jamir Face ang dahilan kung bakit ang Nanga Parbat ay matinding pagsubok kahit sa mga bihasang umaakyat. Mataas sa rehiyon ng Gilgit-Baltistan sa hilagang Pakistan, umaabot ang lupa patungo sa kalangitan. Naroon ang dambuhalang ito ng bato at yelo. Ang Nanga Parbat ay nangangahulugang hubad na bundok. Binubutas nito ang langit sa taas na 26,660 talampakan na tanda ng pinakakanlurang bahagi ng dakilang Himalayan Range. Mas kilala ng mga umaakyat bilang bundok mamamatay dahil sa nakakatakot nitong pangalan. Hindi basta-basta nakuha ang pangalang ito. Sa loob ng mga dekada, matindi ang pagtutol ng Nanga Parbat sa pagsakop ng tao. Kumitil ito ng 31 buhay bago tuluyang mapasuko ng mga umaakyat noong matagumpay na naabot ang tuktok nito noong 1,953. Tulad ng dati, pinapayuhan ang mga manonood na mag-ingat. Noong Enero ng 2018, 2 umaakyat ang nagtangkang akyatin ang mabagsik na Killer Mountain, sina Elizabeth Revol ng Pransya at Tomek Maciewicz ng Poland. Sanay na sina Elizabeth at Tomek sa Nanga Parbat. Ito na ang kanilang ikapitong pagtatangka na marating ang tuktok ng bundok. Malinaw na, mahilig silang umakyat ng matataas na bundok. Sa kabila ng panganib at kabiguan, matatag sila. Pinangunahan sila ng hangaring masakop ang tuktok sa taglamig, isang tagumpay na bihira lang makamit dahil sa matinding lamig at pabago-bagong lupain. Nagsimula ang ekspedisyon at natupad nila ang plano. Matapos ang mahirap na pag-akyat, narating nila ang tuktok mula sa panig ng Jumere. Ngunit sa tuktok, malinaw na si Tomek ay nasa masamang kalagayan, kaya sinimulan siyang ibaba ni Elizabeth. Sabi ni Elizabeth, hindi na siya makalakad, makakita o makipag-usap. Bukod pa rito, ang lakas ng kanyang buhay ay dumadaloy mula sa kanyang bibig at ilong. Inilagay siya sa bitak ng yelo para maprotektahan sa hangin. Si Tomek ay nagka-frostbite at snow blindness. Pinaniniwalaan din na siya ay nasa huling yugto na ng high-altitude pulmonary edema at high-altitude cerebral edema. Si Elizabeth na may frostbite ay naharap sa isang mahirap na desisyon. Manatili kay Tomek at isugal ang buhay nila o bumaba mag-isa para humingi ng tulong. Pinili ni Elizabeth ang huli, nagsimula ito ng isa sa pinakamatapang na rescue operation sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok. Bumaba siya ng kaya niya, nilalabanan ang lamig at pagod hanggang makakontak ng tagapagligtas. Samantala, natanggap ni Krzysztof Wilicki, leader ng Polish Winter Expedition sa kadalawa, ang distress call mula Karakoram Range. Nang mabalitaan ang malubhang sitwasyon, sina Adam Bilecki at Denis Urubko mula sa K2 Expedition ay nagboluntaryong magsagawa ng rescue mission. Pareho silang naninindigan na tumulong sa nangangailangan kahit malagay sa panganib ang buhay nila. Sa kaunting pahinga at paghahanda, sinimulan nila ang pagsagip, nakikipag-unahan sa oras at kalikasan. Ang pag-akyat para marating ang kinaroroonan ni Elizabeth ay talaga namang napakahirap. Buong gabing umakyat sina Bilecki at Urubko sa mapanganib na lupain sa halos blizzard na kondisyon. Matinding nasubok ang kanilang karanasan at kakayahan habang umaakyat sila ng mahigit 3,280 talampakan sa dilim, gamit lang ang mahinang liwanag ng headlamp at karanasan sa pag-akyat. Hindi naging maawain ang panahon, bumagsak ang temperatura at umuungal ang hangin, ngunit nagpatuloy sila, pinalalakas ng pag-asang mailigtas ang kapwa. Sa taas na 21,900,
at 80 talampakan natagpuan nila si Elizabeth, mahina pero buhay. Pagdating nila 99 na libra na lang siya. Kita ang mga parte ng katawan niyang tinamaan ng frostbite at pagod, pero matatag pa rin ang kanyang diwa. Nakahinga sila ng ginhawa, pero agad itong napalitan ng bigat ng maalalang si Tomek ay mag-isa sa taas ng bundok at nasa kritikal na lagay. Pangunahing layunin nila ngayon ay matiyak ang ligtas na pagbaba ni Elizabeth. Habang bumababa sila, lalong lumala ang kondisyon. Lalong lumakas ang bagyo, halos wala nang makita at bawat hakbang ay maaaring maging delikado. Ang mga kasanayan sa pag-akyat ni Nabilaki at Arubko at ang kanilang pinagsamang lakas ang nagbigay daan para magabayan nila si Elizabeth pababa sa mapanganib na dalisdis, isang maingat na hakbang sa bawat pagkakataon. Ang pagbaba ay naging isang laban sa oras dahil bawat sandaling ginugol sa bundok ay nagpapataas ng panganib ng karagdagang frostbite at hypothermia. Samantala sa base camp, mataas ang tensyon at pagkabahala. Tutok ang global climbing community sa balita at dasal para sa matagumpay na pagsagip. Ang pagiging komplikado ng misyon, ang lupit ng kapaligiran at ang kritikal na kalagayan ng mga umaakyat ay nagbigay ng pakiramdam na parang nawala na ang lahat ng pag-asa. Matapos ang ilang oras ng pagsusumikap, sina Bieleki, Urubko at Elizabeth ay nakarating sa lugar na pwedeng madaanan ng helikopter para sa paglikas. Napakalaki ng ginhawa na naramdaman ng mga tagapagligtas at ng buong grupo. Si Elizabeth ay dinala ng helikopter sa ligtas na lugar at agad na nabigyan ng medikal na atensyon. Hindi siya nakaligtas kung wala ang tulong ng mga tagapagligtas at ang sariling kagustuhang mabuhay. Ngayon, panahon na para iligtas si Tomek. Gayunpaman, mas komplikado ang isyong ito. Hindi makalipad ang helicopter dahil sa masamang panahon at taas ng lugar. Parang pipirma ng hatol sa kamatayan ang mga tagapagligtas kapag naglakad sila. Matapos ang matagal na usapan, napagdesisyonan na delikado ang pagsagip kay Tomek. Ang masakit na kompromiso ay ginawa para sa kaligtasan ng mga tagapagligtas. Naiwan si Tomek Makiewicz sa tuktok ng Killer Mountain at malungkot ang kinahinatnan niya. Ang pagsagip ay nauwi sa isang mapait ngunit matamis na kwento. Ikinatuwa ang pagkakaligtas ni Elizabeth Revel, ngunit labis na ipinagluksa ang pagkawala ni Tomek. Dumagsa ang pagpupugay bilang paggalang sa kanyang tapang at kahangahangang ugnayan sa mga bundok. Para kay Elizabeth Revel, nagbago ng buhay ang karanasang iyon. Ipinakita ng kanyang pagkaligtas sa gitna ng pagsubok ang katatagan niya at tapang ng mga sumagip sa kanya. Para sa pamilya at kaibigan ni Tomek Makiewicz, naging banal na lugar ang bundok, huling himlayan ng isang manlalakbay na diway mananatili sa Nanga Parbat magpakailanman. Noong Hulyo ng 2023, isang matinding pagsisikap ang isinagawa para marating ang tuktok ng Nanga Parbat. Nilaktawan ng mga grupo ang pagtatayo ng Kampo 4 na karaniwang nasa 24,278 talampakan at nagsimula sila mula Kampo 3 na nasa 22,310 talampakan. Ang desisyong ito ay naging delikado para sa mga umaakyat na sumubok abutin ang tuktok ng walang dagdag na oxygen. Kabilang sa mga nagtangkang umakyat sa tuktok ng walang oxygen ay 3 Polish na umaakyat, sina Piotr Krzyzewski, Paweł Kopecz at Waldemar Waldy Kowalewski. Ang 3 umaakyat na ito ay lahat nakarating sa tuktok noong araw na iyon, ngunit hindi silang lahat ay nakabalik ng buhay. Marami ring sumama sa kanila na gustong maranasan ang tagumpay ng pag-akyat sa tuktok ng Nanga Parbat. Bagamat walang formal na Camp 4, naglagay ng mga tent sa paligid si Salius de Mulavicius at isang Italianong grupo. Sanay na sila sa klima at itinayo ang di-formal na Camp 4 sa taas na 24,115 talampakan, isang hakbang na malapit nang maging mahalaga. Habang naghahanda silang umakyat, nalaman nilang ginawang pansamantalang emergency aid station ang kanilang tent para sa mga umaakyat na nahihirapan bumaba. May kakaibang dami ng mga umaakyat na nakaranas ng frostbite noong araw na iyon dahil sa biglang pagbagsak ng temperatura. Nadaanan ni Flor Cuenca ng Peru, isang batikang umaakyat na naabot ang tuktok ng Nanga Parbat nang walang oxygen ang ilang nahihirapang umaakyat habang bumababa. Nakita niya mismo ang naging resulta ng desisyon ng komersyal na grupo na laktawan ang Kampo 4.
Ang pag-umpisa sa Kampo 3 ay nangangahulugang mas mahaba ang akyat at baba. Pagod ang mga umaakyat, may tinamaan ng frostbite at ang ilan ay may guni-guni dahil sa taas. Isinakripisyo ng Lithuanian, Ukrainian, Azerbaijani team ang kanilang pagsubok marating ang tuktok para tumulong sa nangangailangan. Naalala ni Damulavicius ang kaguluhan. Nakakakilabot na tawag sa radyo ang umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. Nag-ulat ng mga umaakyat na nasa panganib. Ang tatlong Polish na umaakyat na sina Piotr Krzyzewski, Paweł Kopech at Waldemar Baldi-Kovalevski ay lahat nagawang marating ang tuktok sa magkakaibang oras. Walang gumamit ng dagdag na oxygen. Kahanga-hanga ito. Pero napatunayang sobrang hirap bumaba mula sa Killer Mountain. Si Baldi-Kovalevski ay hindi na alam ang direksyon. Kailangan niya ng tulong pababa. Si Pavel ay may altitude sickness at hindi na alam ang pangalan niya. Nagradyo si Damulavicius para may magdala ng oxygen para kay Paweł Kopech. Ayon kay Damulavicius, nagsimulang dumating ang mga nagyelong umaakyat sa kanilang tent. Malakas na blizzard ang bumalot sa tent ng niebe. Nagpapakape kami sa lahat at tinatanong ang impormasyon para maintindihan ang sitwasyon. Pagsapit ng hating gabi, naunawaan naming si Chaba ang kailangang tulungan pababa at si Pavel pa rin ang pinaka-nanganganib. Alauna ng madaling araw, aalis sana sina Damulavicius at grupo papuntang tuktok pero nakalimutan dahil abala sila sa pagtulong sa mga nalilito at may sakit na umaakyat. May isang lumabas ng tent at sinabing si Paweł Kopech na naghihintay ng oxygen mula sa mas mababang kampo ay malapit na pero kailangan ng tulong. Pagkatapos, bumaba ang umaakyat sa Kampo 3. Nagpatuloy ang bagyo sa pagngangalit at ang mga umaakyat na nangangailangan ng pagsagip ay nahirapang makarating sa ligtas na lugar. Kailangan ni Paweł Kopech ng tulong. Sinubukan siyang tulungan ng ibang mga umaakyat ngunit lalong lumala ang kalagayan ni Kopech. Mas tumindi ang kwento dahil sa mga karanasan ni Cuenca. Nakakita pa siya ng mas maraming umaakyat na hirap at natagpuan si Akbar, isang high-altitude porter na pinabayaan sa niebe sa Kampo 3. Inalok niya ito ng masisilungan at panggatong, gulat na gulat sa pagtrato sa mga lokal na umaakyat. Habang umaakyat at bumababa sila sa tuktok, lalong lumakas ang bagyo. Nagpatuloy sina Damulavicius at ang grupo sa pagtulong kabilang ang isang nawawala at walang guwantes na umaakyat. Kahit pagod, matapang nilang inabutan ng tsaa, init at masisilungan ang mga hirap na umaakyat. Ang gabi sa di-opisyal na Kampo 4 ay mahaba at malamig. Si Paweł Kopech ay nakahiga sa 24,278 talampakan. Bumagsak siya 600 talampakan lang mula sa tolda at mukhang malala ang kalagayan. Tinulungan nila siyang tumayo pero hindi gumana ang kanyang mga binti. Si Damulavicius ay humingi ng tulong. Sa daan, nakatagpo siya ng isa pang naguguluhang umaakyat na deliryo at sinusubukang maghukay ng plataporma para sa tent. Dinala niya ito sa isang tent malapit doon kung saan siya aalagaan. Pagkatapos, pumunta siya sa ibang tent at nakakita ng 3 bihasang umaakyat na tutulong kay Paweł Kopech. Sinabi niyang kailangan niya ng tulong sa paghila kay Kopech. Pagkatapos, pumunta siya sa sarili niyang tent para kunin ang mga gamit na gagamitin sa paghila sa may sakit na umaakyat. Ang mga gamit na ito ay isang lubid, isang banig at isang termos na may mainit na tubig. 40 minuto bago siya nakabalik kay Kopech. Pagbalik ni Damulavicius, lumala na ang sitwasyon. Sabi niya, si Pavel ay nakahiga ng payapa sa mga bisig ni Langko na nakaupo sa tabi niya. Pareho silang normal ang paghinga. Tinimplahan ko si Pavel ng mainit na tubig. Lagi namin siyang kinakausap at hinihikayat na kailangan naming makarating sa tolda. Nang maisip naming baka walang tutulong, sinubukan naming buhatin at hilahin pababa si Pavel. Agad kaming nagkatinginan ni Vladimir dahil pareho naming naramdaman sa parehong oras na may mali. Hindi na humihinga si Pavel. Sinubukan namin siyang gisingin at buhayin pero wala pa ring nangyari. Namatay si Paweł Kopech sa aking bisig noong Hulyo 3, 3:19 ng madaling araw. Hindi dumating ang tulong mula sa Kampo 4 at ang oxygen cylinder mula sa Kampo 3. Ang mga pangyayari sa Nangaparbat ay nagdulot ng pagninilay-nilay sa loob ng komunidad ng mga umaakyat sa matataas na bundok. Ipinakita ng trahedya ang pangangailangan ng mas maayos na paghahanda, tamang pagsusuri ng kakayahan
at bagong dedikasyon sa pagtulong sa kapwa umaakyat. Totoo na ang pagtulong sa ibang umaakyat ay maaaring maglagay sa iyo sa alanganin. Minsan ang pagtulong sa kanila ay nangangahulugan lang ng pagsuko sa sarili mong pagsubok na marating ang tuktok. Mas mahalaga ba ang tuktok ng bundok kaysa sa buhay ng tao? Ngayon, balikan natin ang nakaraan at silipin ang isang ekspedisyong sinuportahan ng mga Aleman na nauwi sa trahedya. 10 buhay ang nawala sa Nangaparbat sa isa sa pinakamalalang trahedya ng pag-akyat ng bundok noon. Noong 1934 iyon, ilang taon bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Maingat na pinlano at mahusay na pinunduhan ang ekspedisyon ni Willie Merkel sa Nanga Parbat. Suportado ng bagong rehimeng Nazi, kasama sa grupo ni Merkel ang ilang veteranong manlilinang ng panahon. Ang kanilang layunin ay matindi na maging unang makasakop sa Nanga Parbat. Pinagsama ni Merkel ang 9 na manlilinang at 35 bihasang Sherpa na tagapagdala. 600 pang lokal ang kinuha para magdala ng 500 at 70 kargamento ng kagamitan sa 200 milyang biyahe papuntang paanan ng bundok. Matapos ang 17 araw ng paglalakad sa Niyebeng Bundok, nagtayo ang grupo ng base camp sa taas na 13,000 talampakan sa Fairy Tale Meadow. Mula roon, sinimulan nila ang mahirap na gawain ng pagtatayo ng mas matataas na kampo at pag-akyat ng mga supply paakyat ng bundok. Maganda ang simula ng ekspedisyon, mabilis nilang naitayo ang kampo 2 at 3. Gayunpaman, unang trahedya ang nangyari noong 7 ng Hunyo, nang si Alfred Drexel, isa sa mga umaakyat, ay nagkaroon ng matinding sakit dahil sa taas ng lugar sa kampo 3. Sa kabila ng pagsisikap na ibaba siya at bigyan ng medikal na tulong, namatay si Drexel dahil sa pulmonary edema kinabukasan. Ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing paalala sa lahat ng kasali sa ekspedisyon sa mga panganib na kinakaharap nila. Matapos ang pagkantala upang ilibing si Drexel, nagpatuloy ang grupo. Noong Hunyo 22, naitatag nila ang Kampo 4 sa taas na 20,000 talampakan bilang Advanced Base Camp. Mula roon, sinuong nila ang mas mahihirap na daan at itinayo ang Kampo 5 at 6 sa matarik na dalisdis patungong Rakyat Peak. Noong Hulyo 4 narating ng grupo ang Kampo 6 sa taas na 22,800 talampakan. Dahil maganda ang panahon at tuloy-tuloy ang lakad, tinantiyan nilang 3 o 4 na araw na lang sila mula tuktok. Gayunpaman, ramdam na nila ang epekto ng matinding taas at ilang mga porter ang kinailangang bumaba dahil sa pagkakasakit. Noong Hulyo 6, 5 European climber at 11 porter ang umalis papuntang Silver Saddle sa taas na 23,500 talampakan. Itinatag nila ang Kampo 7 dito, naniniwalang malapit na nilang marating ang tuktok. Ngunit ng gabing iyon, malakas na bagyo ang tumama sa bundok. 2 araw na malalakas na hangin at niyebe ang nagkulong sa mga umaakyat sa kanilang tent. Noong Hulyo 8, dahil lumalala ang sitwasyon at nauubos ang supply, pinautos ni Merkel na bumaba lahat sa Kampo 4. Ang pagbaba ay mabilis na nauwi sa isang desperadong laban para sa kaligtasan. Bumaba sa 30 talampakan ang visibility dahil sa niyebe at malakas ang hangin na kayang itangay ang mga umaakyat. Naghiwa-hiwalay ang grupo dahil sa gulo. 2 European climber at 3 porter ang bumuo ng advance team para buksan ang daan. Dumating sila sa Kampo 4 nung gabi pero hindi na sumunod ang iba pang grupo. Sa mga sumunod na araw, naglakad pababa ng bundok ang maliliit na grupo ng mga nakaligtas sa gitna ng matinding kondisyon. Nagsimula dito ang pinakamasama. Maraming mga umaakyat at porter ang nagsimulang bumigay dahil sa lamig, pagod o pagkahulog habang dumadaan sa pagsubok na ito. Ang iba ay umabot sa Camp 5 o 6 bago sumuko sa hirap. May ilan na naipit sa matataas na kampo dahil sa malalim na niyebe at malakas na hangin. Noong Hulyo 12 dumating sa Camp 5 ang mga tagapagligtas mula Camp 4 ngunit kinailangang bumaba agad dahil sa bagyo. Wala silang nagawa kundi panoorin ang ilang taong paminsan-minsan ay lumilitaw at dahan-dahang bumababa mula sa tuktok ng gulod. Hindi ka panipaniwala, noong 14 ng Hulyo, isang porter ang nagawang makarating sa Camp 4. Matapos makipaglaban sa bagyo ng halos 1 linggo, iniulat niya na ang pinuno ng ekspedisyon na si Willie Merkel at isa pang porter ay buhay pa sa kung saan sa ibaba ng Camp 7.
Sinikap abutin ng tagapagligtas noong Hulyo 15 at 16 pero di sila nakagalaw dahil sa malalim na niyebe. Pagkatapos ng bagyo, natagpuan ang bangkay ni Merkel malapit sa hakbang ng rakyat. Ang tapat niyang porter, na malamang ay nagpaiwan para tulungan si Merkel, ay hindi na kailanman natagpuan. Sa kabuuan, ang sakuna sa nangaparbat noong 1934 ay kumitil ng 10 buhay, 4 na Europeyanong umaakyat at 6 na porter. Si Ang Saring, ang huling nakaligtas, ay nagtiis ng higit 1 linggo bago makarating sa ligtas na lugar. Ang 2 huling biktima ay marahil namatay agad matapos sagipin. Pagsapit ng ika-22 ng Hulyo, lahat ng kampo ay inalis mula sa bundok. Nagulat ang mundo sa kabiguan ng ekspedisyon at pagkawala ng mga buhay. Ayon kay Karl, kapatid ni Willy Merkel, walang kapantay sa kasaysayan ng pag-akyat sa bundok ang matindi at matagal nilang paghihirap. Ang ekspedisyon sa Nenga Parbat noong 1934 ay nagpapaalala sa atin ng matinding panganib na hinaharap ng mga umaakyat sa matataas na bundok. Ang hindi mahulaan na kalikasan ng panahon sa bundok ang nakakapanghinang epekto ng taas at ang manipis na linya sa pagitan ng tagumpay at trahedya sa ganitong mapanganib na kapaligiran ay mga bagay na kailangang harapin ng bawat umaakyat sa bundok. Itinataas din ng trahedya ang mga tanong tungkol sa etika ng paglalagay sa panganib ng mga porter at mga sumusuportang tauhan. Habang pinili ng mga European na umaakyat na tanggapin ang mga panganib, marami sa mga porter ay naghahanap lang ng kinakailangang kita para suportahan ang kanilang mga pamilya. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang mga pagtatangkang akyatin ang Nanga Parbat. Hindi pa rin naakyat ang bundok hanggang 1953, halos 2 dekada matapos ang malagim na ekspedisyon ni Merkel. Maraming trahedya sa ekspedisyong ito pero walang tatalo sa insidente sa Nanga Parbat noong 2013. Sa isang mainit na gabing tag-init, 60 taon matapos ang unang pag-akyat, nasaksihan ng bundok ang trahedya, hindi dahil sa delikadong dalisdis, kundi gawa ng tao. Hunyo 22, 2013. Matagal nang lumubog ang araw sa likod ng matatayog na tuktok. Pinintahan ang langit ng mga kulay na malalim na lila at indigo. Sa base camp na nakapugad sa paanan ng nakakatakot na kanlurang muka ng Nanga Parbat, isang magkakaibang grupo ng mga internasyonal na umaakyat ang naghahanda na para sa gabi. Ang hangin ay puno ng kasabikan at kaba. Bukas ay haharap sila sa bagong hamon sa pag-akyat nila. Si Chen Hongliu, isang Chinese-American na umaakyat, ay isinara ang tolda at napangiti sa kasiyahan. Pinangarap niya ang sandaling ito sa loob ng maraming taon at ngayon, sa wakas, narito na siya. Sa mga kalapit na tolda, ang kanyang mga kapwa-adventurer na mula sa Ukraine, China, Slovakia, Lithuania, Nepal at Pakistan ay abala rin sa kani-kanilang mga ritual sa gabi. Ang mga lokal na porter ng Pakistan, mahalaga sa ekspedisyon, ay tahimik na nag-uusap sa paligid ng apoy. Paminsan-minsan ay dinadala ng malamig na hangin ang kanilang tawanan. Wala sa kanila ang nakaisip sa mga mangyayaring malapit na. Bandang 9:30 ng gabi, nabasag ang katahimikan ng kampo. Lumitaw mula sa dilim ang halos 20 lalaki na naka-unipormeng militar. 16 sa kanila ang may rifle. Umalingaw-ngaw sa gabi ang malalakas nilang sigaw sa Ingles. Taliban! Al-Qaeda! Sumuko ka! Nagkagulo habang marahas na inalis sa tents ang mga umaakyat. Si Chen Hongliu, nang mapagtanto ang matinding panganib na kanilang kinasasadlakan, ay gumawa ng mabilisang desisyon. Habang lumapit ang armadong lalaki, biglang sumugod si Chen mula sa tent at sinunggaban siya. Sa kasunod na labanan, umalingaw-ngaw ang putok, napalugmok si Chen simula ng trahedyang gabing iyon. Sa gulo matapos bumagsak si Chen, may isa pang umaakyat na sumubok magligtas ng sarili. Si Jiang Zhengchuan, na mabilis ang tibok ng puso, ay biglang lumabas mula sa kanyang tolda at tumakbo papunta sa kalapit na kanal. Pazigzag na umiwas sa mga bala, kung paano man, nakarating si Jiang sa ligtas na lugar at nawala sa dilim sa labas ng kampo. Ang mga natitirang umaakyat ay tinipon at tinali ang kanilang mga kamay sa likod. Pinilit silang lumuhod sa malamig na lupa habang takot nilang pinanood ang dumakip sa kanila na nilimas ang kampo at kinuha ang mga pasaporte, pitaka, radyo at satellite phone.
Pinaghiwalay ang mga lokal na porter sa pagtitipon, hindi nasaktan pero natakot pa rin. Ang sumunod na nangyari ay habang buhay na susundan ng bangungot ang mga nakaligtas. Biglang nagpaputok ng baril ang mga armadong lalaki sa mga nakaluhod na umaakyat. Ang sunod-sunod na putok ng rifle ay gumambala sa katahimikan ng bundok, umalingaw-ngaw sa Nanga Parbat. Naglakad ang kanilang pinuno sa gitna ng mga bumagsak na umaakyat, tinitiyak na walang makaliligtas. Sa isang baluktot na gawa ng awa o marahil ay pinag-isipang pag-iingat sa sarili, pinaligtas ng mga militante ang isang umaakyat. Si Sher Khan, isang Pakistani na bumaba mula Camp 1 dahil sa sakit, ay pinayagang mabuhay. Karamihan sa lokal na porter ay naligtas, maliban sa isa. Si Ali Hussein, isang kusinero, ay pinatay dahil sa kasalanang pagiging isang Shiite Muslim. Tulad ng biglaan nilang pagdating, bigla ring naglaho sa gabi ang mga umatake. Pagsapit ng alas 4 ng umaga, noong Hunyo 23 wala na sila, iniwan ang eksenang puno ng trahedya. 11 tao ang nakahandusay sa anino ng bundok na kanilang pinuntahan upang akyatin. Ang kalayuan na umaakit sa mga umaakyat ng bundok sa Nanga Parbat ay siya namang naging hadlang para sa mga nakaligtas. Dumating lang ang tulong kinabukasan nang maglanding ang helikopter ng militar ng Pakistan sa base camp mga alas 7:30 ng umaga. Sa oras na iyon, nagigising ang mundo sa balita ng insidente at nagsisimula ang pagkabigla. Bakit nangyari ang kakila-kilabot na pangyayaring ito at sino ang mga lalaking responsable? Agad inako ng Taliban ang responsibilidad, tinawag ang pag-atake bilang ganti sa pagpatay ng United States sa kanilang mataas na komander. Ngunit hindi nakatulong ang paliwanag na ito para maibsan ang sakit o bigyang saysay ang karahasan. Matagal nang itinuturing na ligtas para sa turista at umaakyat ng bundok ang Gilgit-Baltistan, paligid ng Nanga Parbat. Winakasan ng atake ang ilusyon at pinilit ang gobyerno ng Pakistan na agad tumugon. Dahil sa matinding presyon, nagsimula ang mga autoridad ng Pakistan ng malawakang paghahanap sa mga salarin. Ang mabatong lupain na nagsilbing taguan ng mga umatake ay naging isang maze na sinuyod ng mga puwersa ng seguridad. Agad nagbunga ang kanilang pagsisikap ng arestuhin nila noong Hunyo, 26 ang isang lokal na lalaki na pinaghihinala ang sangkot sa pag-atake sa Chilas. Pagkaraan ng araw na yon, may isa pang militanteng na aresto. Nagpatuloy ang investigasyon sa napakabilis na takbo. Noong Hulyo 15, inanunsyo ng autoridad ang pagkakaaresto ng ika-4 na umatake, ngunit hindi ibinunyag ang pangalan nito. Pero hindi basta-basta susuko ang mga militante ng walang laban. Noong Agosto 7, gumanti ang Taliban sa isang pananambang na kumitil ng mas maraming buhay. Ang pag-ataking ito ay nagpatibay sa determinasyon ng pamahalaan ng Pakistan. Ipinadala ang pambansang hukbo sa Gilgit-Baltistan. Binago ang magandang rehiyon bilang militarisadong zona. Nag-iba ang laban dahil sa kanilang presensya. Noong Agosto, 19 inanunsyo ng mga opisyal na naaresto na ang 20 kalalakihang sangkot sa pag-atake sa Nanga Parbat. Kabilang sa mga nasa kustodya ay ang umano'y utak ng operasyon, si Karibullah, pinuno ng sekta ng Chilas ng Taliban. Habang iniimbestigahan ang mga pangyayari ng gabing iyon, lumitaw ang nakakakilabot na larawan. Ang orihinal na plano, ayon sa kanila, ay nakawin ang mga gamit ng mga umaakyat at dukutin si Chen Hongliu, ang Chinese-American, upang gawing panangga sa negosasyon sa United States. Ngunit nang mapatay si Chen sa unang sagupaan, si Karibullah ay di umano'y nagalit ng husto at iniutos ang pagpatay sa lahat ng mga umaakyat. Parang naging mabilis at malawak ang hustisya. Pero sa magulong mundo ng politika at batas sa Pakistan, madalas hindi totoo ang nakikita. Isang taon matapos ang pag-atake, nagsimulang lumitaw ang mga nakakabahalang ulat. Sa 20 lalaking unang inaresto, 5 na lang ang natira sa kustodya ng pulisya. Mas nakakabahala ang pahayag ng orihinal na investigador na isa lang sa natitirang nakakulong ang tunay na konektado sa pag-atake sa Nanga Parbat. Ang iba pa, ayon sa kanya, ay napilitang umamin. Naganap ang huling yugto ng trahedyang ito noong Pebrero 27, 2015. Sa matapang na pagtakas sa kulungan ng Gilgit-Baltistan, isa sa umatake sa Nanga Parbat ay nakatakas, si Habibur Rehman
na ngayon ay kilala na ng buong mundo ang kanyang pangalan, ay naglaho sa magaspang na tanawin. Ayon sa pinakabagong ulat, siya ay nananatiling malaya, isang multong paalala ng gabing nabalot ng dugo sa Killer Mountain. Matapos ang pag-atake, patuloy pa ring umaakyat ang mga tao sa Nangaparbhat dahil sa matinding tukso nitong akyatin. Para sa may alam sa kasaysayan nito, mas mabigat na ngayon ang bundok. Hindi na lang ito isang pagsubok ng tibay at galing ng tao, kundi isa na ring monumento sa mga buhay na biglang nawala at mga pangarap na hindi natupad. Ipinakita ng Hunyo 22, 2013 ang kahinaan ng buhay at kalupitan ng tao, pero pinatibay rin nito ang ating diwa. Patuloy na umaakyat ang mga tao sa mapanganib na bundok, ayaw magpatalo sa takot at pananabik sa pakikipagsapalaran. Tuwing gabi, paglubog ng araw sa likod ng Nangaparbhat, nagiging ginto at pula ang nyebeng tuktok, mapapahinto ka at magbabalik tanaw. Alalahanin ang mga nawalang buhay, ipinakitang tapang at ang di matatawarang ganda ng bundok na patuloy na umaakit sa atin kahit may panganib at trahedya. Sa matatayog na tuktok, hindi lang hamon at panganib ang naroon, kundi pati kagandahan, kapayapaan at koneksyon sa mas dakilang bagay. At kaya nagpapatuloy ang kwento ng Nangaparbhat, nakaukit sa bato at yelo, dugo at tapang, isang patunay sa pagiging masalimuot ng karanasan ng tao sa harap ng pinakadakilang likha ng kalikasan. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.